I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. So alam po naman natin kung gaano kadami din ang rally ng INC kahapon, mahigit 1 milyon yan, no? Ang rally po nila is for peace. Kaso lang may naghalo ng mga salot sa lipunan, umiipal. So dahil dito mga bes, siguro nakikita ni Sara Duterte na malaki ang makukuha niyang boto, no? Dito sa INC. Aba, mga kababayan, 'di ba since pa hindi pa natin naririnig sa kanya na may planong tatakbo sa pagkapangulo. Aba, kahapon mga kababayan, for sure talaga namang nakikita niya ang gaano kadami ang INC sa iba't ibang lugar. Kaya ito po yung kanyang pagbabagong desisyon mga kababayan. Ngayon pa lang idiniklara niya. Kung ano ito basahin ko sabi the Vice President Sara Duterte is seriously considering running for president in 2028, saying she could not take sitting down the continued backsliding of the country. See? Ayan ito tatakbo yan sa 2028. Ngayon pa lang, pinapahayag niya na. Considering 2028, running for president yan. Sabi ko sa inyo dahil nakikita niya na ang INC na maari siyang suportahan. Pero, pananawagan din naman natin sa INC, sa lahat na po ng membro, magiging makilatis po kayo sa mga politiko na maaari inyong i-endorso. Kung ang kapakanan ng taong bayan dahil dito sa issue ni Sara Duterte, mag-isip-isip po kayo mga membro ng INC. Alam nyo po na sa hot issue ito. Ang dapat iboboto natin, yung tamang kandidato na alam po natin na very well experienced. Ihahambing ko ngayon si Pangulong Marcos Jr. Kung natatandaan nyo, ito si Sara Duterte, Vice President Presidential Debate, hindi po siya umaten dahil ayaw niya. Kasi kung talagang magaling ka ang isang pinuno, wala kang iniinda kahit saan bandang debate. Pero ito hindi Ultimo dyan sa Quadcom, hindi niya hinarap yung kanyang mga aligasyon laban sa kanya tungkol dito sa pagwawardas siya ng pera. Yan ba ang gusto niya magiging presidente? Di ba? Mga INC, mag-isip-isip po kayo. Tingnan nyo, yung pagbabanta niya sa Pangulong Marcos Jr. Kung kaya niya nabantain, napatayin ang isang Pangulo, how much more sa mga maralita? Sa mga makakababayan natin ng mga Pilipino. Sabi nga, like father, like daughter yan. Same feather, flock together. Totoo po yun. Kung anong ama, siya rin ang anak. Yan ang palagi niya tandaan. So dahil dyan, may plano siya, tatakbo sa pagkapangulo. Kung sino man ang itataas ni Pangulong Marcos Jr. na kamay for President to 2028, yun po ang susuportahan natin. Dahil alam po natin, ang kakanyang susuportahan sa pagkapangulo, maniniwala kayo man sa hindi, nasa likuran niya yung taong yun, mga kababayan. Ibig sabihin, susuportahan ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang i-endorsohin sa 2028. So, magiging maingat po tayo, lalo na po sa mga INC. Huwag po natin hayaan na mangyari uli itong nakaraang administrasyon na ang daming namamatay. Maraming perang nawawala, mga kababayan. Sa totoo lang. Tingnan nyo kung gaano kawawa ang Pilipinas. Napupugaran po tayo ng sindikato ng 6 na taon. Kaya nga nagkaka-issue itong mga Duterte Sabi nga, walang usok na hindi uusok. Sapagkat itong mga ito
kung gumawa ka ng matino, ng kabutihan, natural guys, mag-aani ka ng kabutihan. Pero pag gumawa ka ng kasamaan, mag-aani ka ng kasamaan talaga. Masasadlak ka sa kahihiyan. Kaya nga nagkaka-issue sila eh. So, ngayon pa lang, mga kababayan, sa ating mga kababayan na mga INC, mag-isip-isip po kayo. Huwag natin hayaan mailagay sa alanganin ng bansang Pilipinas na naman. Sayang po ang pinagmulan ni Pangulong Marcos Jr. Alam nyo, 2022, si Sara Duterte, hindi po siya kilala. Ako, nasa Kalye Survey po ako. Pinopromote ko ito, kinakampanya ko. Dahil katandim siya ni Pangulong Marcos Jr. Malas niya lang talaga. Kung alam ko lang na mas maaga na ganito ang ginawa niya sa Pangulo. Hindi ko na kinampanya to guys. Kung tutuusin, si Soto dapat ang manalo. Hindi siya kilala. At saka isa pa, kulang na kulang ito sa kaalaman mga kababayan, sa experience. Mayor lang ang dinanas nito. Wala siyang kaalam-alam sa pamumuno. Tingnan niyo ang pamumuno niya sa DepEd. Palpak. 'Di ba? So, puro kapalpakan. Ako bilang babae, ayaw ko babae ang magiging Pangulo. Dalawang babae ang nagdaan na naging Pangulo. Walang kakwenta-kwenta. Nasasadlak sa kahirapan ng bansang Pilipinas sa totoo lang. And the rest, nako, talaga naman, oo. Huwag nating hayaan na malalagay sa alanganin ng Pilipinas, mga kababayan. Kaya mag-ingat tayo sa maaring idudulot ng mga itong mga black propaganda ng side nito, mga best. Ang galing talaga nito mga dilis, ang galing maninira, lalo na si dating Pangulong Digong. Grabe. Alam po natin yan na sila po ang nanggugulo sa pamahalaan at paninira sa Pangulong Marcos Jr. Nako, mga kababayan, nasa mga kamay natin ang kapangyarihan para magluklok ng isang magaling na pinuno na tulad sa kagalingan ni Pangulong Marcos Jr. Gusto natin umunlad, pumili tayo ng tamang kandidato. Hindi po yung pro-China. Hindi po yung sanay na magbayad ng hitman para pumatay ng tao tulad ni Sara Duterte. 'Di ba? At saka ni Digong. Mag-ama yan eh. Ako, yung lahat ng sinasabi ko dito, lahat ito po totoo. Dahil mismo rin naman siya, 'di ba? Nagbanta siya sa Pangulo. Si Digong, anong sinabi niya? Matagal na siyang pumapatay ng tao. Ngayon, bakit nagka-issue? Dahil sa issue nila. Dahil sa maling paggamit sa pundo ng bayan. Yan ang pakatandaan nyo. Anong sinabi ni Congressman Dan Fernandez sa Quadcom? Sinita niya si Garma dahil 90 billion ang pera ng PCSO ang nawawala. Ang tanong nasaan? Tungkol dito naman sa Parmale. 11 billion sabi ni dating Senator Gordon. Kumita ang mga Chinese na drug lord na yan. 'Di ba? So dahil dito, mga kababayan, huwag natin hayaan. So dahil dyan, dahil rally po ng INC kahapon, mga bes, nako, sabi niya dito sa isang post, mga bes, at mayroong mensahe din si dating Pangulong Digong. Parang ang dating, no, kanya-kanya tayong opinion, pag-analisa, ina-assuming naman nila talaga na sinusure nila sa sarili nila na suportado sila ng INC. Doon po kayo nagkakamali, no? Kasi ang INC hindi naman sila mahilig sa mga political agenda na yan. Although marami nakakapansin sa peace rally kahapon na may mali, mga kababayan. Dahil alam po natin sa batas ng Pilipinas, sa batas ng Diyos na ayon sa Biblia, parang walang karapatan ng isang religion para mag-rally. Kumbaga, hindi na itala na mag-rally ang isang religions. At ganun din sa batas. Bakit nakalagay ba sa batas na ang isang religion magra-rally? Ang alam ko wala eh. 'Di ba? Kung mayroon silang concern sa bansang Pilipinas, pwede naman po sila manawagan through television, no? Ganun ba? Or magbigay sila ng mensahe. Pero yung magra-rally, siyempre yung pagra-rally, lalo't pa ito nakihalo ang mga dutae na supporters, talagang nagsasawsaw talaga sila.
kung mayroon kayong nakita ng mga placard katulad nito, katulad niyan mga kababayan kasama po sa INC to kahapon. Pero ina-assure ko po sa inyo na hindi po placard ng INC po yan. Yan po ay placard ng mga DDS na nakikisali sa rally ng INC. Sila po yan. Hindi po INC po yan. Sure na sure po yan. Bakit? Ayan BP Sara Duterte Movement. Kasama sila kahapon, mga kababayan. Ayan nung sinabi, netizen, akala ko ba peace rally? Bakit may protect BP Sara? Hindi po INC yan. Ito ang tanong ng ilang netizen matapos kumalat sa social media, ang tarpaulin na may sulat na para sa bayan, protektahan si BP Sara. Sara, nakalagay dyan, obvious na obvious. 'Di ba, mga kababayan? Ayan BP Sara Duterte Movement, hindi po INC po yan. Sinisigurado ko. Yan po ay mga mga dilis mga kaya nga sabi nga natin, itong mga DDS na ito sinisira yung peace rally ng INC. Siyempre ang INC hindi naman nila ugali na paalisin ang mga yan. Sana po mga dilis, pag mayroong peace rally, marunong po kayo rumispeto. Mga kababayan, marunong kayo rumispeto dapat. So dahil dito mga kababayan, marami talagang nadismaya ng mga netizen. Ganun pa man, basta sabi ko, basta sa kapayapaan, support tayo. Pero pag yung rally nyo ay may halong hindi maganda, pasensya na po tayo, marami akong kapitbahay na INC. Mababait ang mga to. Pero guys, maraming INC na Marcos loyalist. Siyempre, pag mayroon silang nakikita sa kanilang pamumuno na hindi maganda, malamang hindi sasali ang mga yan. Now, dahil sa rally nila, nakikita itong mga dilis na ito, marami sila, kaya yan, nag-declare kinukonsidera na ni Sara Duterte ang tatakbo sa 2028. Ang tanong, gaano ba kadami ang INC sa buong Pilipinas? Ang tanong, kung isasabihin mo sa INC versus Catholic, palagay ko guys, mas marami ang Catholic, sa totoo lang, correct me if I'm wrong. Kung yung bilang ng INC kahapon mahigit 1 milyon, yan ba ma-occupy niya ang votes na makukuha ni Sara Duterte? Diyan po kayo nagkakamali. Although, ang INC, malaki rin naman talaga ang maitutulong nila sa mga kandidato. Pero, isipin din po natin, ang majority ng mamayang Pilipino, not all INC, ibubuto yung mga pulpul na kandidato. Of course not. Hindi naman siyempre, di ba? So, dahil dito, tandaan nyo yan. Palagay ko guys, kahit tatakbo ito sa pagkapangulo, hindi rin to makakaupo. Tandaan nyo yan. Hindi po makakaupo yan. Ay, nako, sinasabi ko sa inyo, nakikita ko sa aking mga imagination, yung maaring mangyayaring malakihang People's Power 3. Tandaan nyo yan. Nako, mapapatalsik sa Malacanang ito. So, dahil dyan, let's see. See you on 2028 na lang. So, dahil dito mga kababayan, nilinawan natin ito mga placard na ito. Ito ay placard ng mga salot sa lipunan. Hindi po sa INC yan. Ang kaya ko po pinagtatanggol lang INC dito is kasi nga, dumidepende ako doon sa sinasabi nilang kapayapaan. Doon po tayo. Pero katulad ng sinasabi ko, kung mayroong halong hindi maganda, sorry, pasensya na lang tayo, babatikusin natin talagang INC. Sana po, sa next rally ninyo, kung maglikha man kayo ng rally, tanggalin nyo lahat ng mga politiko na sumasama. 'Di ba? Pangit yung ganoon, lalo na si Macabeta. Kung makapagseta, binanata ng ang gobyerno, hindi po maganda 'yon. Nahahalo ng kabalastugan itong peace rally ng INC. Ewan ko sa ito dito sa INC na ito. Pinayagan pa nila kasi yan si Macabeta So dahil dito mga kababayan, ito ang sabi ni Garutay. Ayan, taos puso akong bumabati sa lahat ng umahok sa malawakang peace rally. Ngayong araw, ito isang makapangyarihang
pagpapakita ng pagkakaisa at pananampalataya na ang tanging hangad lamang ay kapayapaan tungo sa kaunlaran ng ating bansa. Ungas ka pala eh. Dapat ang ginagawa mo, tumigil ka sa kadadakdak mo sa social media. Yung bunganga mo, itiko mo, stapler mo sana. Yun pala alam mo pala yung salita na ganyan. Bakit nanggugulo kayo sa pamahalaan? Hindi na lang kayo tumulong. Ganun dapat. Kung kapayapaan ang hinihiling mo, ang sinasabi mo, dapat maging mayapa ka din. Tama na yung mga kuda-kuda mo sa social media. Kung ano pinagsasabi mo. Gumagawa ka ng istoryahe mo. Nakakahiya ka naman. Nagpasalamat ako sa ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo sa inyong patuloy na pagsisikap na maghatid ng pagkakaunawaan at pagkakaisa sa ating mga kababayan. Ay sus, mayroon ka bang ganitong klaseng pag-iisip? Vice Presidente? Naku, madam. Yung mga salita mo na yan, dapat ikaw mismo ang unang gumawa niyan. Ang mag-apply sa sarili mo. Di ba? Hindi, para kang batang maliit. Pag kinuha na ng laruan, nagmamaktol. Wag ganun. Dapat nga magiging matured ka. Sabi nga ni Atty. Gadon, napaka-immature mong tao. Wala kang alam. Nagsalita ka pa ng ganyan, hindi po bagay sa inyo. Kasi pumapatay ka ng tao. Bakit? Yun ang sinabi, binabantaan mong Pangulo. Nag-offer ka. Nag-hire ka ng isang hitman para patayin ng Pangulo. Ikaw ba ay nababagay sa makaupo sa Malacanang? Hindi pwede. Hindi ka makakaupo. Mark my word. Ito pa, mga kababayan, nakikita nyo yung placard nila. Magkaisa, huwag mag-isa. Dapat lang. Aming kahilingan, kaunlaran ng bayan. Pag sinabi mong kaunlaran ng bayan, hindi lang pamahalaan ang kumilos, pati ang mamamayan. Gumawa tayo ng sarili nating diskarte para umunlad tayo sa ating mga bawat pamilya. Huwag umasa sa pamahalaan sapagkat ang pamahalaan, temporary help lang ang kanilang maitutulong. Pero ang higit sa lahat, yung sarili natin na panghabang buhay na trabaho kailangan natin. Diskarte lang. Bawal ang tamad. Ganon. Unity is for unity. INC is for unity. Yan. Dapat ilagay nyo to Sara Duterte at Digong. Problema'y lutasin, huwag palakihin. Ayun. Yan. Tamang-tama yan sa mga Duterte. Yung problema dapat pag-usapan. Kaso lang pinapalaki nila. Mayroon silang maisugrali. Puro pagmumura sa social media. Puro paninira sa gobyerno. Anong isa? Mamayan ang unahin. Huwag ang sarili. Dapat lang. Sino bang makasarili? Yan yung mga Duterte. Inuna yung mga sarili nila kaysa sa taong bayan. Kung ang ginawa nila ay suportahan ng mamayang ang gobyerno ng Marcos administration, di mas maganda, di ba? Hindi ang iniisip nila kundi 2028 puro pamumulitika. INC is for unity, tama. Kapakanan ng tao ang isulong. Dapat lang. Dapat lang kapakanan ng tao ang isulong. Yun naman ang ginagawa ng Pangulong Marcos Jr. Tingnan nyo, nag-iikot siya, di ba? Nagbibigay ng tulong. Lahat. Nagtatrabaho. Pero si Sara, nandoon sa social media, kuda ng kuda. Serbisyo, huwag sariling benepisyo. Tama. Kaya yung issue sa confidential fund niya na dapat ibalik niya. Para ang benepisyo ng mamayang Pilipino maibalik sa kanila. Nagbabayad tayo ng tax, mga kababayan. Ngayon, ang tanong, sino ang nanggugulo? Di ba ang mga amang Duterte? Yun po yun. Sila po ang nanggugulo. Kaya itong mga placard na ito, patama po sa kanila. Maganda naman po yun. Para matauhan sila. Tulad sinabi ni Sara Duterte, nung pinagsasabi niya, hindi bagay doon sa kanya. Kasi plano niyang patayin ng Pangulo, mag-hire ng hitman. Sa bagay, sana sila pumatay ng tao. Mag-hire ng hitman. Mga kababayan, kung tutuusin, iisipin niyo mabuti ang mga placard na ito. Hindi po patama ito sa gobyerno, kundi kay Sara Duterte at saka kay Digong. Yan, sa mga DDS.
Uy, sus nako, common sense naman, guys. Yung mga sinasabi nila dito, oh. Oh, 'di ba? So dahil diyan, ito yung sinabi ni dating Pangulong Digong. Pakinggan niyo mga kababayan. I would like to thank Eduardo Manalo and the Iglesia ni Cristo for organizing and mobilizing its members in today's prayer rally for peace. This is what our country needs in this critical time. I would like to thank Eduardo Manalo and the Iglesia ni Cristo for organizing and mobilizing its members in today's prayer rally for peace. This is what our country needs in these critical times. Not impeachment, no waste of government resources, not self-serving schemes, no divisive action. We must unite. We must move forward as one. We must serve the people. I would like to thank all groups and individuals who have the best interests of our country and our people in their hearts for showing up to be counted all over the country. This participation in the prayer rally show that they know and care what is happening in our country today. Amid all this noise, let us be forceful and ensure the meaningful future for our children and our children's children. Let us demand what is due to our people. So yun mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Nako, sana magbago na itong mag-amang Duterte at ang mga dilis. 2025 na. Tama na yung panggugulo nyo, yung paninira nyo sa gobyerno. Tama na yan. Magtrabaho na lang kayo ng matiwasay sa inyong tinatrabahoan ng kumpanya o itutok nyo yung sarili nyo sa pamilya nyo. Yun lang guys. Pinapakita ko lang sa inyo na itong placard ng mga INC na nakalagay, tanging bukod yung mga iba, nakikihalo yung mga Sara movement. 'Di ba? Hindi po INC yun. Yung mga ibang placard doon, hindi po mga DDS yun. Nakikisaw-saw lang sila. So dahil dito mga kababayan, sana po tuluyan na magbago ang pag-uugali nito, no? At managot siya sa batas sa mga kasalanan na nagawa niya. Ganon din yung anak niya na si Sara. Kahit sino sa kanila. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye and babush. God bless Philippines.